Okay, so Father, Son, Holy Spirit. Today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to serve, to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. All right. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Saang sulok man tayo ng mundo, ngayon lahat tayo ay connected sa webinar na ito. Okay, so we welcome ko po kayong lahat, and of course, congratulations for attending, for really giving time sa ating OFW class. So shout out muna natin yung mga umaten ngayon, si Ashley na nasa China, and then si Axel from Cebu, si Cheryl from Dubai, and meron ding Cheryl Abu Dhabi, and Dale from Lianga. All right. So Felms from Germany, and then Glazel from Butuan, Hazel from KSA, and sino pa? Si Joanne from Dubai, Joanne Casaw. And yung iba walang country kasi Lisa from Riyadh, and then Laika from Hong Kong, Maricel from Saudi, Marivic sa Qatar, and then Raquel from Riyadh, and yan, no? So yung mga Rona from Italy. Okay, welcome. Ruben from Dubai, and then sino pa? Ruby, Taiwan, Victor, Talisay City, and yun na nga. Yung iba wala kasing location. Anyway, welcome and congratulations for attending. So you can remind your guests, your friends, your family na umattend. Okay, nandito rin pala si Eileen from Bukidnon, si Brian from South Korea, Rumel from Singapore. Okay, welcome sa inyong lahat. Sa sulok ng mundo, merong Pilipino. Merong Filipino, no? Meron talagang Pinoy kahit saan man tayo. Kahit saan mang sulok ng mundo. Ayan. No, so welcome to our financial class, and of course tonight we will talk about what's inside this book, no? Yung highlight ng ating libro, The Secret to Saving and Building Your Future. Yan yung ating pag-uusapan ngayong gabi na to. Okay? So bago ako magsisimula and bago din ako magpapakilala formally, magtatawag muna tayo ng ating kasama or member din natin dito sa IMG. Okay? So may I call, nandito na ba? Ayan, nandito na pala si Ma'am Merlin Armisin. Okay, ma'am, unmute po and share your story why you join IMG. Okay? Mag-unmute lang po kayo, Ma'am Merlin. Yes, ma'am. Magandang gabi sa lahat. Magandang hapon sa nasa ibang bansa. Ako si Merlin Armisin, 33 years old. Ako ay taga-Dumingag, Zamboanga del Sur, pero nandito ako sa Qatar ngayon for 3 years. Pero for 3 years ako dito nagtrabaho, pero wala pa din akong ipon. Nung nag-join ako dito sa IMG, gusto ko matuto at madagdagan ang aking kaalaman about financial literacy, kung paano mag-manage ng pera. Nagpasalamat ako sa ate ko na si Lini Saliot, Mato Saliot, kaya nandito ako, nakasali ako dito para mabago yung buhay namin kasi mahirap lang kami. Nagpasalamat ako sa IMG. Nung nasubaybayan ko, nagandahan ako sa IMG. Yung mission at saka vision. At yun lang po. Maraming salamat. Alright, thank you, ma'am. And talagang napaka-inspiring ng ating mga kasamahang OFW, no? Yung mga kapatid natin nasa ibang bansa. Okay? Alright, so yun na nga. Congratulations, ma'am, at naging bahagi kayo ng IMG. Okay, so
yun na, yung ating talagang highlight na yung ating seminar, yung ating webinar ngayong araw na to is talagang intended for OFWs, but lahat pwedeng umattend kasi this is open to all naman. But yun na yung ating stories, yung ating examples will be will focus more on OFWs. Okay? So yun na nga, yung ating sharer kanina, si Ma'am Merlin, isang example ng hardworking OFW na talagang pumunta na ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya. And lahat naman siguro tayo, di ba? We work hard and yun na, nagtrabaho, naghanap ng magandang trabaho, pumunta ng ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya. Pero ilang years na tayong nasa abroad, parang nahihirapan pa rin tayong mag-ipon. Common na sinasabi kapag tinatanong natin ng OFW kung meron na bang naipon, usually ang sinasabi ng OFW, oo, meron akong naipon pero mga resibo, di ba? So talagang that's a common challenge ng maraming OFWs na matagal na nagtatrabaho sa abroad, hindi nakakapag-save. Kaya nga kami, ang IMG, meron kaming mga financial classes, webinars every day. We have a lot of financial classes, but itong 10 o'clock, 10 p.m. is talaga intended for OFWs, no? So yun na nga, para din matulungan talaga yung mga OFW. Ayan, no? So to formally introduce myself, my name is Kenneth, and I'm your financial trainer for tonight, of course. And also, I'm an EVC Marketing Director dito sa IMG and an Associate Financial Planner. And isa rin ako Certified Life Insurance Underwriter and Investor and Entrepreneur. Kasi dito sa IMG, we practice what we preach. Hindi po kami nagtuturo ng savings and investments tapos kami wala, di ba? So it doesn't make sense. So kaya nga, we practice what we preach. We talk about investment, savings. So kami rin, meron kami savings and investments. So isa rin akong senior songwriter. No? So kung pwede nyo rin akong hanapin sa YouTube. By the way, meron din akong mga financial vlogs sa YouTube. Hanapin mo lang yung pangalan ko. And then you can watch those videos, na mga short videos para dagdag tips din sa iyong mga finances. Okay? So, yun na nga, common na tinatanong ng ating yung mga nag-attend ngayon, di ba? Ano ba yung IMG? Bakit lagi mo na lang akong ini-invite dyan? Lagi mo na lang akong pinapa-attend ng financial classes nyo. Actually, si IMG is a community of savers and investors. Okay? So, community of savers and mayroong nagtanong, ano pa daw yung pangalan ng aking YouTube? Ito po, Kenneth Corvera. Alright. Sige. So, IMG is a community of savers and investors and entrepreneurs. Ibig sabihin, kung gusto mong mag-grow financially, IMG is the best environment for you. Kasi yun na nga, yung focus naman talaga natin dito sa IMG is maging financially successful lahat tayo mga member ng IMG. So hindi ka nagkamali na umattend ka ngayon kasi especially if you join our organization, talagang mababago yung financial life mo. Okay? Kasi dahil nga isang community of savers and investors, by default, yung mga membro ng IMG talaga, merong savings and investments. And dahil nga, ang ating focus din is financial education para ma-achieve yung ating mga financial goals. And financial education is the start kasi. No? If gusto mo maging financially successful, hindi po enough na earn ka lang ng income tapos hindi mo alam paano i-manage yung finances mo. Okay? So yun na nga, yun yung advantage dito sa IMG kasi we have this financial education platform and at the same time the environment. The same with yung mga kapitbahay mo, di ba? Yung kapitbahay mo na mga chismosa, if sila yung kasama mo palagi, nagiging katulad ka rin nila, di ba? Pero if mga kausap mo, kasama mo all the time ay mga savers, investors, by default, nagiging katulad ka rin nila. So yun yung kagandahan niya dito kasi we have this community plus the financial education platform, marami tayong matututunan. Hindi yung matututunan nyo ngayong gabi na to is hindi ito yung talagang konti lang ito, no, sa entire na matututunan nyo dito sa IMG. In fact, ako for more than 6 years na akong member ng IMG,
I keep on learning pa rin. And yun ang kagandahan nga is meron din tayong mga best deals, no? Kasi whatever we learn, we can execute right away kasi we have partner companies na nag-o-offer ng mga best savings programs. Okay? So, congratulations for being part of our 30M 2030 na financial literacy campaign. Okay? Kaya nga in-invite ka ng kaibigan mo, pinilit ka talagang umattend dito is because yun na nga, because of this campaign. Yung campaign namin is talagang ma-educate, makapag-educate ng maraming Filipino, lalong-lalo na yung mga kababayan natin, no? Yung mga OFWs. Kasi yun na, alam nating lahat na nag-sacrifice kayo na okay lang na mapalayo sa pamilya, importante mabigyan ng magandang buhay yung pamilya. Okay, di ba? Importante masaya yung mga anak ko, importante masaya yung pamilya ko. Pero ito po yung reality. Deserve nyo ding maging masaya. Deserve nyo ding makasama yung pamilya nyo, no? Na yung pag-graduate ng anak mo, ma-witness mo yon, yung pag-aaral niya, ma-witness mo, yung lahat ng pangyayari sa buhay nyo, dapat ma-witness mo yon. Okay? Deserve mo ding maging masaya. Kaya nga, nandito kami, tutulong sa inyo, hindi lang para makapag-save or makapag-invest, but also para makauwi ng Pilipinas na mas maaga. Okay? So lahat ng yan, pag-uusapan natin ngayong araw na to, ngayong gabi na to. Okay? So yun na nga, pasalamatan mo yung nag-invite sa'yo kasi talagang gusto ka niyang matulungan din with your finances. So bahagi ka na ng ating 30M by 2030 na campaign. So as of today, we helped already more than 3 million. Okay? So kailangan lang mag-register ka para ma-count ka. Sabihin mo lang sa nag-invite sa'yo kung ibigay mo lang yung email mo and number. Alright? So let's proceed. No? Together with us in the campaign, sila Tito Boy Abonda, si Corina Sanchez, si Sharon Conita, and then also itong ating big three. These are the founders of IMG. And sila din yung unang financial mentors ni Brother Bo Sanchez. Okay? So alam ko marami sa inyo nakakakilala ni Brother Bo or ni Bo Sanchez. Diba? So itong tatlo, yung mga founder ng IMG, actually they're part of organization din sa US called WSB, World Financial Group. Okay? So bahagi din sila doon ng organization, and more than 20 years ago, nakita nila, no, na kahit sa US, kasi sa US yun yung organization na yun, kahit sa US, yung mga tao doon, merong problema talaga sa pera, lalong-lalo na yung mga loans, no, credit card, mga housing loan, di ba, mga car loan. Nakikita nga natin sa movies, di ba, kapag hindi nakakapagbayad, pinapaalis ng bahay, kinukuha yung sasakyan. Sa US yun, di ba, mayamang country, merong problema sa utang. How much more dito sa Philippines? Kaya nga, more than 20 years ago, naitayo itong IMG. Alright? So marami ng mga Filipino na natulungan ang IMG, kasama na ako, saka yung pamilya namin. And sabi ko nga, kanina, pasalamatan mo yung nag-invite sa'yo kasi starting today, talagang magbabago yung buhay mo. As long as whatever you learn tonight, no, i-execute lang natin kaagad. Okay? So, let's proceed na sa libro. Actually, merong forward si Brother Bo. Sabi niya, mahaba yung forward niya, pero yung last part na lang yung basahin natin. Friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life. Okay? So, yun na nga, no? And talagang makakatulong ito sa iyo at sa pamilya mo. So, proceed na tayo with the reality. Okay? Nanggaling ito sa book. Sabi ng libro, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Agree ba kayo na ang mga OFW ay mababait, mabubuti, mapagbigay? Ako, agree ako kasi meron akong mga auntie before na nagtatrabaho sa UAA, no, sa Al-Ain. And talagang mababait yung mga auntie ko, mapagbigay. Pero yun na nga, yung challenge, sobrang kabaitan, hindi na naisip yung sarili nila. All the time, yung pera pinapadala sa Pilipinas, and yung pamilya sa Pilipinas, winawaldas yung pera. Diba? And that's very common to every Filipino family na yung OFW, yun na nga, nagsakripisyo doon, napalayo sa pamilya para lang mabigyan ng magandang buhay, pero yung pamilya din, hingi ng hingi. And hindi na ma-manage ng tama yung pera. Kaya nauubos din. So yung OFW, hindi talaga makakauwi kasi yun nga, kailangan niyang buhayin yung pamilya niya.
And hindi naman kasalanan ng OFW. Okay, sabi ni Victor, agree, yon lang ang family abusado, hingi ng hingi. Okay, hindi kasalanan ng OFW na mabuting tao ka, 'di ba? Kasi yan yung intention mo eh, gusto mong mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo. Actually, yung pamilya mo rin hindi rin nila kasalanan. No, it's nobody's fault. Okay, merong kasalanan sa example natin. The reason kung bakit ganyan yung situation, yan yung nangyayari, it's because kulang ng financial education. Hindi ka financially educated, hindi rin financially educated yung pamilya mo. Kaya nga napakahalaga na talagang we embrace the financial education, no? Para lahat tayo umasenso, no? And ikaw din as an OFW, makauwi ka ng maaga. Okay? So ito rin, no? Smart people fail, hardworking people fail. Marami tayong kakilala, mga professionals, kahit pa engineer, doctor, or accountant, marami pa rin sa kanila ang mayroong utang. Meron nga ako nakilala, isang lawyer na biktima ng scam. Try to imagine. So talagang kahit smart, kahit hardworking, hindi pala guaranteed na magiging financially successful ka. Lalong-lalo na yung mga nasa abroad na dati akala nila okay na yung income nila, no? Okay yung, kasi example, yung mga engineers, maraming engineer na they're earning 100,000, 200,000, 300,000, pero walang ipon. No? One time, meron akong nakausap, sabi niya, 6-figure yung kanyang income. Tinanong ko, ilan yung nasisave niyo, ma'am? Sabi niya, wala. Lahat daw napupunta sa kanilang mga utang. Diba? So that's the result of lack of financial education. And sabi pa dito, young people fail, old people fail, doctors, teachers, engineers. Many people end up retiring without enough savings. Gusto niyo ba yon na nagsumikap kayo sa ibang bansa and then one day when you go home na, gusto niyo nang mag-retire, broke pa rin kayo? Gusto niyo ba yon? Of course hindi, di ba? It's not our plan, no? I mean hindi yan yung plano mo. Nag-ibang bansa ka kasi gusto mong mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo. Gusto mong mag-retire na comfortable. Pero bakit maraming mga tao, sabi nga dito, still end up retiring without enough savings. Nagiging broke pa rin. Maganda na sana yung buhay, nung umuwi sa Pilipinas, wala nang income, bumalik sa pagka-mahirap. Kaya nga, sabi nga dito, these people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Wala pong nagplano na magtatrabaho ako ngayon, kikita ako ng malaking income, and one day, magiging broke ako. Okay? Walang nagplano ng ganun. Pero yun na nga, nagiging ganun yung situation, yung scenario, kasi nga, hindi nga nakapagplano ng tama, no? Walang nakapagturo sa kanila ng financial education. Okay? So, they lack financial education. So, yun yung kagandahan ng IMG kasi nga we have a lot of financial classes and lahat ng yun pwede mong atinan. Yung mga nandito ngayon, yung mga umattend nga ngayon, di ba? Halos nakikita ko all the time ng mga financial classes namin. Lagi kong nakikita dito. Di ba? So ibig sabihin, itong mga nandito na paulit-ulit na umattend, talagang sincere sila, talagang seryoso sila. Gusto talaga nilang mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nila. Kaya nga, nag-aaral sila ng financial education. And kaya nga, you need to maximize what we have in IMG. Okay? So it's good na naka-attend ka ngayon, but hindi po yan enough if umattend ka lang and walang action. Kailangan maging member ka ng IMG para lifetime ka na maka-attend ng lahat ng mga financial classes and workshops namin. Okay? Sabi pa nga dito, no, reality number 2. Nasa libro na to nakasulat, di ba? Sabi ng book, many overseas Filipino workers work hard for years and still end up retiring poor. OFWs are heroes who sacrifice a lot just to be able to send money and gifts to their families back home. In many cases, the families take for granted just how hard it is for an OFW to earn the money they remit. The families do not know that many OFWs send balikbayan boxes filled with brand new clothes and shoes that they themselves do not have. Diba? Priority muna yung pamilya ko, pero yun na nga, ikaw rin, sabi ko nga, deserve mo ding maging masaya. And if you are financially educated din, alam mo no, kung financially educated ka, ikaw mismo yung magtuturo sa pamilya mo, ano yung gagawin nila sa pera. Ikaw mismo yung talagang mag-guide sa kanila. And tapos, if your family is also financially educated,
mas maganda kasi sila rin mag-iisip din sila na wag i-spend ng spend yung pera kasi pinaghirapan mo yan. Plus, ayaw din nilang malayo ka habang buhay. Yung mga family nating hindi financially educated, of course, hingi sila ng hingi kasi akala nila walang katapusan yung income mo dyan. Diba? Walang katapusan na parang habang buhay ka na merong malaking income abroad. Pero in reality, nothing is permanent. yung income mo, yung trabaho mo, hindi po yan permanente. Darating yung araw, mapapagod ka, 'di ba? Pero yun nga, kailangan as early as now mapagplanuhan mo na, 'di ba? And hindi lang ikaw, kailangan yung pamilya mo. Gusto mo ba one day sasabihin na lang ng anak mo, "Ma, huwag ka nang magpadala ng pera dito sa amin kasi yung pinadala mo last time, sobra pa. Pwede pa namin gamitin ngayong month na to. Meron pang naiwan sa pinadala mo. Pangarap mo ba 'yon na mangyari 'yan? O kaya yung parents mo, anak, huwag ka muna magpadala ng pera kasi sobra yung pinadala mo. O ano ba 'yan? Nagpadala ka naman ng balikbayan boxes. Huwag kang gasta ng gasta kasi para makapag-save ka, para makauwi ka ng maaga na hindi mo na kailangang bumalik, 'di ba? Of course, gusto nating mangyari 'yan. Gusto niyo bang mangyari 'yan? Can you chat? 'Di ba? Of course, 'di ba? Gusto nating mangyari kasi nga sino ba namang ayong gustong makasama yung pamilya? Tapos hindi pa problema yung pera. Kaya nga napakahalaga na maging financially educated tayo plus our family. Kaya nga dalhin natin yung pamilya natin umattend dito sa ating mga financial classes. Sabi din ng libro, you also hear stories of OFWs investing in businesses for their families in the Philippines to manage. Kaya nga mas kami. For example, ito rin. For example, providing money to set up a transportation business like a car or a jeepney. Katas ng Dubai, meron nakalagay, katas ng Dubai, katas ng Qatar, katas ng Italy. When it is time to replace the tires of the vehicle, the business cannot pay for it. The family instead depends on the OFW to pay the tires. Sa kanya na ang kapital, sa kanya pa rin ang gastos. Anak, magpadala ka ng pera kasi yung pamuhunan natin sa sari-sari store naubos na. Padala ka ng pamuhunan ulit para meron pa tayong maitinda, 'di ba? Familiar? Anak, padala ka ng pera kasi yung jeep ko na-flatan. Pwede bang ikaw muna yung magbayad ng pampaayos ng gulong? So, yun yung lagi nangyayari kasi nga, sabi ko nga kanina, hindi kasalanan ng family mo. Hindi mo rin kasalanan, kulang lang talaga ng financial education. Okay? Sabi dito, okay, sabi ni Ma'am Maribit, gustong-gusto ko maging milyonaryo bago makauwi. Napaka-doable yan. Kayang-kaya natin yan gawin or achieve dito sa IMG. So yun na nga, kulang ng financial education, both ikaw, OFW, at saka yung family. Kailangan ma-educate. Alright? So, of course, kailangan nating maghanda kasi nga meron tayong tinatawag na challenging future. A large number of Filipinos will face increasing challenges in 4 major areas. Unang-una, uncertain labor market. Huwag kang masyadong maging confident na malaki yung income mo o meron kang trabaho ngayon. Kasi sabi ko nga, wala pong permanent na trabaho. Anytime pwede tayong mawalan ng trabaho, anytime pwede tayong mawalan ng income. Kaya nga, kailangan mong maghanda. Lalong-lalo na nung nagsimula yung lockdown last year, ang daming nawalan ng trabaho kasi ang dami ring mga negosyo, mga businesses na nagsara. So ang daming nawalan ng trabaho. Ano yung nangyari sa mga nawalan ng trabaho? Yung merong sapat na ipon, hindi nag-worry kasi meron silang sapat na ipon. Kahit nawalan ng trabaho, buhay yung pamilya nila. Pero yung mga walang sapat na savings, walang sapat na ipon, nawalan ng trabaho, ano yung ginawa nila? Sa tingin nyo, ano yung ginawa ng mga nawalan ng trabaho? Sila yung pinakaunang pumila sa mga ayuda. And that's the sad truth, di ba? Kasi nga, yun na nga, hindi nakapaghanda. Try to assess your financial situation right now. Bilang isang OFW, maybe you're earning 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 or more. Sa tingin mo, kapag ikaw yung nawalan ng trabaho, makakasurvive yung pamilya mo? Kasi kung sa tingin mo, hindi, if worried ka na mawalan ng trabaho, mawalan ng income, ibig sabihin, you are financially insecure. Kailangan mong mapaghandaan ang mga uncertainties, lalong-lalo na kapag nawalan ka ng trabaho.
Okay? Eh, what if nawalan ka ng trabaho? Sino yung magbabayad ng inutang mong bahay, inutang mong sasakyan, yung pang-college ng anak mo? Di ba? Yung lupa na kinuha nyo, inutang nyo, ang dami mo ng utang, nawalan ka pa ng trabaho, what will happen? Kaya nga, marami ding mga tao talagang nadidepress because of financial problem. Di ba? So pangalawa, ito, low savings and high debt. Karamihan sa mga Filipino, hindi po maliit or konti lang yung savings. In fact, marami ang wala talagang savings. Isa ka ba doon? 'Di ba? Kasi sabi ko kanina, kapag tinatanong mo yung OFW, may naipon ka ba? Sinasabi, oo, meron, resibo. 'Di ba? So kailangan mag-save ka rin ng pera kasi if you don't save money, you will work for the rest of your life. Kahit pa hindi na kaya ng katawan mo, kailangan mo magtrabaho kasi nga wala kang savings eh. Yan marami ka pang utang, 'di ba? Common ito, common nangyayari ng mga Filipino na OFW. Para makapag-abroad, kailangan mag-loan. 'Di ba? Kailangan mag-loan 50,000, 100,000 para lang makapag-abroad for the processing of the documents, yung ticket mo, lahat-lahat na, 'di ba? So nung nagtrabaho ka na, sa pag-aakala mo na maging mayaman ka nga nung nasa abroad na, and then bigla kang sinampal ng katotohanan, meron ka palang utang na malaki na babayaran, tapos yung pamilya mo hingi pa ng hingi. Tapos yung mga relatives mo, kahit walang emergency, merong emergency bigla. Yung bahay na hindi sira, bigla na lang nasira, di ba? Bigla na lang ipa-repair. Kakatayo pa lang ng bahay, bigla na may butas yung bubong kasi nga kulang din ng financial education. Kaya nga lumaki ng lumaki yung utang mo, the more kang hindi nakakapag-save. And the more kang hindi makakapag-save if you will not become part of IMG. Once you become a member of IMG, you will really learn how to save and invest properly, how to pay off your debt. Tuturuan ka dito, okay? So pangatlo na challenge is the high cost of education. Every year tumataas yung cost ng education. Eh, if hindi ka magsisave para sa pag-college ng anak mo, posibleng hindi siya makakapag-college or kung magkapag-college man, utangin pa rin. Remember, the more you have utang, the more kang matatagalan sa abroad. Okay? Pang-apat, increasing cost of living. Every year, tumataas din yung presyo ng mga bilihin. Ang tanong ko ngayon, tumataas din ba yung income mo? Nag-i-increase din ba? Kasi most of the time, hindi ganun kabilis mag-increase yung income mo. Mas mabilis dumami yung wants, mas mabilis tumaas yung presyo ng needs. Pero yung income mo, hindi ganun kabilis. Kaya nga maraming mga OFW, akala natin isa lang yung trabaho, hindi nila sinasabi sa pamilya kasi baka mag-worry yung pamilya, pero nasa abroad, 3 na pala yung trabaho, di ba? Kaya nga meron ding mga OFWs na mamatay dahil sa fatigue, di ba? Because yun na nga gusto niya mabigay yung magandang buhay sa pamilya pero hindi na nga practical financially. That's the reason why you need to change. You know? To change your future, kailangan magbago yung iyong mindset muna. Kailangan baguhin mo yung iyong mindset na I need to start saving and investing. I need to pay off my debt. I need to prepare. Because, yun na nga, once you change your mindset, mababago din yung iyong strategy. Hindi na, ang strategy mo, hindi na yung utang, hindi na yung tawag ito, pupusta ka sa loto, whatever gambling, whatever scam, sasalihan mo. Kasi nga, akala mo, yun yung magpapayaman sa'yo, eh, mas lalo kapag nalubog sa utang. Kaya nga, napaka-importante, baguhin mo yung mindset mo, embrace financial education, and we can help you with that, no? Yung para makapag-save and invest ka. Okay? So talagang tutulungan namin kayo. So take control of your future because the future is in your hands. Sabi nga dito, become your own financial educator. Para hindi ka maloko ng sino man, kailangan maging equipped ka financially. Bakit maraming OFW nagiging biktima ng scam? Kasi yung mga OFW, minsan, hindi na nagmamind mag-aral ng financial education. Kapag sinasabihan lang, mag-invest ka ng ganito, yung pera mo magiging triple after a month. Yung 30,000 mo magiging 90,000 after a month. Eh, ikaw naman, gusto mong yumaman ka agad, di ba? So, invest ka kaagad. Eh, next month, hindi na napakita yung nag-share sa iyo. Di ba? So, talagang become your own financial educator. Gusto mo makauwi ng maaga? Become your own financial educator. Gusto mo maging debt-free? Become your own financial educator. Okay? Gusto mong mapaghandaan ng magandang future ng mga anak mo? Become your own financial educator. Ikaw yung best person
na best financial educator for yourself and for your family. That's why, yun nga sabi ko, mag-join ka sa AMG, you will have access sa lahat ng financial education classes. Lalong-lalo na, matututunan mo itong tinatawag nating active income and passive income. Sabi ni Ma'am Arlene, relate here, no? Victim din ng scam before. Yun na nga, no? Hindi mo naman kasalanan 'yan, Ma'am Arlene, kasi gusto mo lang din naman umasenso. Naloko ka lang, biktima ka lang kasi nga yun na nga, kulang nga tayo ng financial education. Mamaya, meron akong ipapakita na concept na malalaman natin kung ano yung scam or hindi. So ito nga, active income and passive income. What we have right now is active income. Magtatrabaho ka, meron kang income. Okay? So, meron akong trabaho, meron akong income. That's active income. Kung isa naman akong self-employed, meron akong client, meron akong income. That's active income. Kung isa naman akong negosyante, meron akong maibebenta, meron akong income. That's active income. Ibig sabihin, kailangan kang magtrabaho, meron kang gagawin to earn income. So, yan yung active income. Pero yung transition natin from active income, kailangan patungo tayo sa passive income. Yung time na yung pera na yung magtatrabaho sa'yo. Yun yung sinasabi nila, money working for you. Kahit natutulog ka, yung pera nagtatrabaho para sa'yo. Okay? The faster you will get to passive income na stage, that's the time that you can already retire. Okay? So katulad ng mga mayayaman, nakikita natin, at 30s, 40s, 50s, nakakapag-retire na kahit wala namang negosyo, wala nang trabaho, no? Nabubuhay pa rin. Tapos maganda pa yung buhay nila. Bakit? Kasi meron silang money working for them. Their money is working for them. Gusto ba natin yon? Of course, gusto natin yon. Kasi kung papipiliin ka, kayong lahat na nakikinig ngayon, kung meron kang maraming pera, tapos yung pera nagbibigay sa iyo ng another pera, and hindi mo na kailangan trabaho, gusto mo ba yon o magtatrabaho ka para sa pera? Of course, mas gusto natin yung pera na yung magtatrabaho para sa atin, di ba? So kaya nga, kailangan matutunan natin mag-transition from having active income. Ang next step is, while you have active income, meron ka ding passive income. Paano nga ba magkakaroon ng passive income? Through savings and investment. You invest, you save your money, it means you accumulate your money. And when you invest your money, it means you grow your money. Ibig sabihin, yung pera mo magtatrabaho sa iyo because of the compounding interest. Yan yung ating pag-uusapan ngayon, no? Kasama sa pag-uusapan natin. Okay? So kaya nga kailangan nating matutunan itong tatlong major financial concepts. Okay? Unang-una, X-curve. Alright? So maybe some of you naka-experience dati, siguro lahat tayo, no, nung college natin, pina-experience sa atin na tinanong sa atin na find the value of X. Diba? Yung X mo, diba, wala nang value, kaya nga kinalimutan mo na. Kidding aside, but yun nga, itong X na ito, huwag mong kalimutan because this is your guide to really become financially free. And makikita natin, merong dalawang curve dyan. The green and the red. The green line or the green curve is tinatawag nating the money line or the savings or tinatawag nating financial solution. Habang itong red naman, ito yung responsibility line natin or tinatawag nating mga financial worry. Okay? So simplify natin. Ano ba yung mga worries mo ngayon? Unang-una, yung meron kang maipadala sa pamilya, pangbayad ng bahay, pang-tuition ng anak, pangbayad ng sasakyan nyo, yung property na kinuha mo, yung pagkain ng pamilya mo, di ba? Yun yung mga worries mo ngayon. Yun yung responsibility mo. Okay? So, ibig sabihin pala, ang X-curve concept, simple lang, over time, you need to decrease your responsibility. Okay? Una-una, by default, magdi-decrease naman talaga yan. Kasi yung anak mo mag-graduate din. Yung bahay nyo na inutang, mafu-fully pay din. Yung sasakyan, mafu-fully pay din yan. Diba? So time will come, paunti na paunti yung iyong needs. Kasi patanda ka ng patanda, diba? So wala ka nang masyadong responsibility kasi malaki na yung mga anak mo. Diba? Pero by the time you retire, wala ka nang masyadong responsibility, yung mga basic needs na lang, kailangan mo pa rin ng pera para yung pera na yung bubuhay sa'yo. If you have enough money, kahit ano pa yung kailangan mo, ma-afford mo kasi you have enough money already
na naipa-increase mo na yung iyong pera. Ibig sabihin ng X-curve pala, you decrease your responsibility while you increase your money. Okay? Sabi ko nga kanina, the faster you increase your money, the faster you have passive income, the faster you can retire. Ibig sabihin, hindi na kailangang umabot pa ng 60 years old to retire. As early as 30, 40, 50, if you have enough money already, you can retire. Okay? Assuming, for example, you have, let's say, ganito na lang, 2.4 million. Let's say 2.4 million savings and investment. And your 2.4 million is earning 10% every year. Magkano yun? 2.4 million times 10%, that's 240,000 a year. Diba? For the sake of example lang ha, yung pera mo nagbibigay ng 10% a year, for example. So that's 20,000 a month. Okay? Let's say, for example, 20,000 a month is enough for you, meaning you can already retire because your 2.4 million is giving you 20,000 a month. Yan yung tinatawag dating money working for you. The problem is, in reality, many Filipinos, hindi po natin pinapa-decrease yung ating responsibility and hindi rin natin pinapa-increase yung ating money. Ang nangyayari po, pinapa-increase natin yung ating responsibility habang yung ating money nagdi-decrease or nagne-negative. Paano? Sa anong paraan? Utang ka ng utang eh. Di ba? The more you add loans, the more you increase your responsibility. Dapat sana yung responsibility mo every month is 30,000 a month lang. Kumuha ka ng bahay kahit hindi pa kaya. Kumuha ka ng sasakyan kahit hindi pa kaya. Kumuha ka ng property para lang magmukha kang mayaman. Diba? So ang dami ng loan. Kaya nga, hindi ka makauwi-uwi sa Pilipinas kasi ang dami mo pang utang na babayaran. Kaya nga, that's the reason why your money keep on decreasing or nagne-negative. Okay? So ito po yung tandaan natin. Our goal is to become rich, not to look rich. Okay? Mag-ipon tayo ng yaman, hindi yabang. Okay? Di bali nang hindi tayo mayaman tingnan. Importante mayaman talaga tayo sa bulsa. Okay? So yun yung kailangan nating tandaan. Alright? So yun na nga, ang X-curve. We need to decrease our responsibility and increase our money para by the time na malaki na yung pera mo, mas malaki na yung pera mo kaysa responsibility mo, you can really retire. Okay? Maraming mga OFW na kailangan umabot ng 60 or more para lang magtrabaho kasi nga marami pang responsibility. That's the reason also, while decreasing your responsibility, increasing your money, kailangan mo din nitong dalawa. Insurance and investment and long-term care. Kasi unang-una, malaki yung responsibility mo ngayon. What if you die too soon? Who will take care of your family? Sino yung magbabayad ng lahat ng responsibilities nyo? Huwag mong sabihing ipapamana mo sa mga anak mo yung mga utang mo. Diba? Hindi yon kasi mali yon. Wala namang mga anak na gustong pamanahan ng utang. Diba? Gusto natin, pamanahan tayo ng kayamanan. Diba? So kailangan tayong magkaroon ng insurance para in case we die too soon, merong magbabayad ng responsibility kasi merong money, instant money na mabibigay sa ating pamilya. Pangalawa naman is we need investment if we live too long. Bibigyan tayo ng mahabang buhay ng Panginoon, kailangan natin ng investment para pagdating ng araw, meron akong sapat na pera, hindi ako magiging burden sa aking mga anak. Okay? So yun yung X-curve concept. Pangalawa na concept, since nasabi natin na we need to increase our money, kailangan nating maintindihan yung compounding interest because that's how money works. Yung sinasabi natin, money working for you, that's because of the compounding interest. So itong rule of 72, kailangan nating matutunan ito kasi para malaman natin kailan ba dodoble yung pera ko considering that this is the interest rate. So if we use the rule of 72 na formula, ginawa ito ni Albert Einstein. 72 divided by the interest rate, that is the number of years na dodoble yung pera mo. For example, you have money. Meron kang pera, sinave mo sa isang institution katulad ng bangko na nagbibigay ng 1%. Okay? 1% a year. So if we use the formula 72 divided by 1%, that's 72 years. Ibig sabihin, 72 years pa dodoble yung pera mo, posibleng patay ka na, hindi pa dumoble yung pera mo. Kaya nga, hindi magandang paglagyan yung bangko sa ating long-term savings and investment. Maganda lang ang bangko for
business transaction, emergency fund, personal transaction. Pero pag long-term investment, hindi po swak na yung bangko. Okay? So itong example, merong tatlong example. What if nilagay ko sa 4%, 8%, 12%? So example sa 4%, 72 divided by 4 equals 18 years. So every 18 years pala, dodoble yung aking pera because of the compounding interest. Alright? So let's say, meron akong 100,000. Example lang po yan ha. 100,000 at age 20. Nilagay ko sa 4%. Let's say time deposit. After 18 years, dumoble because of the compounding interest. After 18 years, naging 400,000. Alright? So if we look at 8% and 12%, at 8%, every 9 years dodoble yung pera ko. At 12%, every 6 years dodoble yung pera ko. Pagdating na 56 years old, instead na 400,000 at 8%, naging 1.6. At 12%, naging 6.4 million. Ano yung ibig sabihin? The bigger the interest rate, the faster the money will double. Ibig sabihin, the bigger your money. Kasi nga, mas mabilis dumoble yung pera mo because malaki yung interest rate. So this is the value now of financial education. Yung pagkakaalam natin, lagay lang yung pera natin sa bangko or i-save ko na lang sa bahay namin, di ba? So posible namang nakawin o masunog o kainin ng daga. Posible ring ma-spend mo. Kailangan ilagay mo somewhere na it's designed for long term and at the same time yun ang nagbibigay ng malaking interest. No? Instead of you putting your money in a bank that will give you 400,000 or less, no? Why not put it in somewhere na magbibigay ng 8 to 12% interest a year? Diba? So para ka na rin, dahil nga in-invite ka ng kaibigan mo, para ka na rin binigyan na niya ng 6 million. Diba? So that's the value of financial education. Sabi ko nga kanina, pasalamatan mo yung kaibigan mo. So yun na nga, in growing our money, kailangan alay natin yung compounding interest. Hindi natin yan dapat kalaban. Okay? Yan po yung dahilan kung bakit maraming Filipino na baon sa utang kasi utang ng utang tapos meron pang malaking interest. Kaya po hindi nauubos yung utang mo kasi you are paying high interest. Magkano ba yung interest ng loan? Alam ko kabisado nyo yung interest ng loan kasi hobby na natin yan di ba? Aminin nyo nga, hobby nyo na yung loan. Di ba? So alam natin very ironic yung mga taong walang loan. Only in IMG. Yung mga wala ng loan, dito sa IMG natin makikita. But yun na nga, of course, we started somewhere. No? From there, no? Lahat tayo nagsimula sa mayroong utang. Alam natin na mahirap kapag mayroong utang talaga. And yun na nga, you are paying, hindi na uubos yung utang mo kasi yung interest, malaki. Katulad na, for example, utang ka sa bangko, sa co-op, for example, they will charge you 1 to 3% monthly. So ibig sabihin, in a year, that's 12 to 36%. If we use the formula, 72 divided by 36, that's 2 years. So kaya pala hindi ma-fully pay yung utang mo kasi every 2 years, nagiging doble because of the interest. Kaya nga kailangan maging alay natin. When we say, utang, kung pwede, walang interest or wala ka na lang utang, huwag ka nang umutang. Matututunan mo din yan dito sa IMG naman, paano maging debt-free. Kapag sinabi natin savings and investment, dapat higher interest. Okay? And dito napapasok yung topic na, baka ma-scam. Of course, ma-scam ka talaga if you are not financially educated. Lalong-lalo na, ito yung basihan. Ito yung basihan. Okay? So, meron nakapagsabi dito, si Hazel, sabi niya, meron daw 10% per month. Okay? So, ibig sabihin, 10% per month, that's 120% in a year. Diba? So, that's too good to be true. Interest rate alone, alam mo that it's scam. Okay? Kailangan alam natin that 8 to 12% is the average interest na legal investment yan. Okay? Saan ba natin mahahanap yan? Katulad ng mutual fund and stock market. Most of the time nga, yung stock market mutual fund, it can go higher than 12%. But in the long run, ang average niya is 12%. Ito yung pinaka-example, magandang example para mas matututunan natin.
Yung SM, yung Ayala, yung mga malalaking company sa Pilipinas po, yung average growth nila every year is around 10 to 20%. Okay? Imagine, they are the richest companies in the Philippines and growth nila is 10 to 20% a year. Tapos yung kapitbahay mo, walang alam sa negosyo, bigla na lang mag-share sa'yo. Sabi niya, pinsan or kapitbahay, mag-invest ka dito kasi 10% a month. Yeah? Ibig sabihin, 120% a year. So yung kapitbahay mo ngayon, walang alam sa negosyo, mas magaling pa pala kina Henry C. Sa mga C family. Mas magaling pa pala sa mga Ayala, di ba? So ibig sabihin, interest rate alone, alam mo scam o hindi. Kaya nga, of course, invest in financial education para hindi ka ma-scam. Become part of IMG para matuto talaga tayo what is the right way of saving and investing. So yun nga, going back, our goal is to grow our money. Kailangan ilagay natin yung pera natin na nagbibigay ng mas malaking interest rate. At the same time, alam din natin yung purpose ng ating investment or savings, di ba? Kailangan maintindihan natin itong tinatawag na solid financial foundation. Okay? Just like building a house, kailangan nating mag-build from the ground up. Alright? So meaning magsisimula tayo sa kung ano yung nasa baba, papunta sa taas. Common problem kasi, common ginagawa ng mga Pinoy, investment. Diba? Bibili ng property, magtatanim ng mga falkata, mga lupain, tatamnan ng falkata, or maybe magne-negosyo, maybe mag-i-invest sa mutual fund stock market, or magtatayo ng apartment. So talagang investments lahat. Biglang nagkasakit. Lahat ng property, lahat ng investment na ubos because of the health problem, 'di ba? So yung mga OFW, ito, meron example, no? Meron isang kapitan ng barko earning more than 500,000 a month. So meron silang mansion, meron silang mga sasakyan, meron silang negosyo, maraming property. One day po, bigla siya nagka-cancer. Hindi na siya nakabalik sa barko. So, maintenance ng gamot plus, yun na nga, medication niya, naubos yung savings. Hanggang sa naibenta yung property, naibenta yung bahay, lahat-lahat na, yung negosyo na bankrupt na, iniwan pa siya ng kanyang mag-ina. Sa tingin nyo, yun ba yung plano niya? One day, magpapayaman ako para one day lahat ng ito ibebenta ko rin dahil sa isang sakit. Kaya nga napakahalaga, magkaroon tayo ng healthcare. Okay, mamaya pag-uusapan natin. Pero yun na nga, let's talk about investment, emergency fund, eliminate debt, and protection din. Okay? So unang-una, saan ko ba ilalagay yung pera ko para maipatubo ko talaga ng mas mabilis at the same time, legal siya and safe, no? Or yun na nga, talagang tutubo yung pera natin. Sabi nga dito, no, do you know about stock market and mutual fund? Maraming klase ng investment but focus muna tayo on the stock market and mutual fund. So ano ba itong stock market? Lahat ng mga nakikita nating company dyan sa screen, pwede tayong maging investor. Okay? Through stock market. Mag-a-apply ka lang para magkakaroon ka ng account sa stock market. Katulad ng, meron kasi mga stock trader na mga company katulad ng BPI Trade, katulad ng Call Financial. So you can create an account there, no? Para doon ka bibili or magbebenta ng shares mo sa Jollibee, sa SM, sa Ayala, lahat ng yan, you can become an investor. Okay? So sa lahat ng mga companies na yan. Pero meron din challenge. Unang-una, and the most challenge talaga is the time. Okay? Kasi every day, you need to monitor from 9 a.m. to 3 p.m. Kasi that's the time din na mag-trade ka or bibili ka ng shares or magbebenta ka ng shares. No? So yan yung time na kailangan mong mag-monitor. Meron tayong magkaiba tayo ng oras. No? Nasa ibang bansa ka. So talagang posible, pagising mo dyan, mga nasa around 2 p.m. na dito, huli ka na. Diba? And at the same time, you need time to really learn. Kasi napaka-risky nito kapag kulang ka ng information. So you need to read business articles per day, every day, at least 40 business articles. So talagang challenging yon. So stock market is really a good platform, investment platform, pero not the best for everyone. Kaya po nagawa itong mga mutual fund. Kasi instead of tayo yung mag-i-invest directly sa stock market, yung pera natin,
pwede nating i-invest sa mutual fund. And then the fund managers, the experts, no? Yung mga experts, sila na yung mag-i-invest sa pera natin, i-diversify yung pera natin sa malalaking company sa Pilipinas. So ibig sabihin, nag-i-invest pa rin tayo sa stock market, pero indirectly nga lang kasi through mutual fund. Okay, ito na. Yung pera natin, most of the time, saan nakalagay? Doon natin nilalagay sa bangko. Ano ba yung ginagawa ng bangko sa pera natin? Dalawa lang po. Unang-una, pinapaloan to earn interest. Pangalawa, ini-invest din sa mutual fund to earn interest. Okay? So ang average growth ng mutual fund and stock market is yun na nga, 8 to 12%. Kung ibig sabihin 12% yung tubo ng mutual fund, binibigay niya sa bangko yung 12%, magkano yung binibigay ng bangko sa'yo ulit? Less than 1%. So sino yung pinapayaman mo? Ang bangko o sarili mo? Ang bangko. Kapag nasa bangko lang yung pera mo. Kaya pala, mahal na mahal tayo ng bangko, no? Tuwing may Pasko, tuwing New Year, talagang meron kang regalo, meron kang bagong kalendaryo, meron kang bagong payong. Kasi mahal na mahal ka ng bangko kasi pinapayaman mo sila. Sabi ko nga, I'm not saying banks are not good. Kasi alay pa rin natin yung bangko sa pagbibuild ng wealth. Kasi kailangan pa rin natin yan for emergency fund, for business transaction, personal transaction. But when we say long-term investment, hindi po magandang paglagyan yung bangko. Okay? The best program is yung mga katulad ng mutual fund na nagbibigay ng mas malaking interest rate. Okay? The good news is when you become a member of IMG, meron ka na pong mutual fund account. Kasama na yan sa iyong membership. Alright? So let's proceed. No? Sabi nga dito, do you know about emergency fund or do you have emergency funds? Kapag nawalan ka ng trabaho, makakasurvive ba yung pamilya mo? Kailangan mo ng emergency fund para kapag merong emergency, hindi ka na makaka-emergency loan, hindi ka makakautang. Alright? So that's the purpose of emergency fund. Okay? And hindi lang ito concept na matututunan mo how to build your emergency fund. Pero the good thing here na IMG, you can also become a financial educator. And as a financial educator, you earn income. When you earn extra income, you can build up your emergency fund faster. You can add more investment faster. And kasama na rin itong you can eliminate your debt faster. Kasi aside sa discipline na natututunan mo sa financial education, meron ka ring extra income pangbayad ng mga utang mo. And then yan yung dahilan kung bakit maraming OFW ang nakauwi na sa Pilipinas kasi nga malaki na yung income nila sa IMG, wala na silang utang, malaki na yung savings investments din nila. Kaya nga sabi ko kanina, napaka-doable po na makakauwi kayo ng Pilipinas ng mas maaga na hindi na worry ang pera. Kaya nga mag-join kayo sa IMG after our webinar. Okay? So kasi tuturuan kayo dito how to eliminate your debt kung marami kayong utang. Kami, yung pamilya namin, si mama, meron siyang more than 1 million na utang. Kami mag-asawa, meron kaming around 300,000 na utang. So ibig sabihin, sa aming situation dati, talagang masasabi naming baon na baon kami sa utang. But because of the financial education, natutunan namin disiplinahin yung sarili namin na wag nang umutang at saka paano nga ma-eliminate yung utang. Plus, the career side of IMG helped us to fully pay our debt faster. So noong 2018, debt-free na kami. I'm very, very proud na naging debt-free kami. Kasi nga, mahirap pong makawala sa utang. But because of discipline, because of financial education, because of the help of IMG, naging debt-free kami. So yun yung tinatawag nilang life. There is life after death. Okay? So yun, no? So talagang merong life after death. And of course, gusto mong mawala yung mga utang mo, maging member ka ng IMG. Hanapan mo ng paraan. Kasi minsan merong nagsasabi, malaki yung utang ko, pwede bang bayaran ko muna yung utang ko, saka na ako mag-member? Magkano yung utang mo? 100,000, 300,000, 500,000, 1 million. Magkano lang yung membership ng IMG? Maliit lang. Yun muna yung isosold mo para matulungan ka namin maging debt-free ka din. Yun na nga, ma-fully pay yung mga utang mo. And ito, next. Do you know about life insurance or protection? Sabi ko nga kanina, what if you die too soon? Who will take care of your family? Kailangan merong may iwan sa kanilang malaking pera para sure tayong sila ay makaka-survive. Okay? Ito na. Healthcare is the most neglected savings in the Philippines. Yet,
the most or the common reason of family bankruptcy. Umasenso na sana, nag-abroad, malaki yung income, maganda na yung bahay, meron ng sasakyan, meron ng mga lupain, meron ng negosyo, pag-uwi, nagkasakit, ubos lahat. And that's the reason why you need to start saving for healthcare. Okay? Yung example ko kanina, isang kapitan ng barko, nag-pass away na lang na nawala talaga lahat, pati yung mag-ina niya, iniwanan pa siya. Okay? Wala naman nagplano, 'di ba? Nang ganoon. Katulad ng papa ko, I cannot blame my father na bakit nabaon kami sa utang. Yung papa ko kasi 5 times na stroke. Every time ma-stroke siya, uutang talaga kami kasi wala kaming savings and investments. So uutang talaga. That's the reason nabaon kami sa utang. Hanggang nag-pass away yung papa ko, wala din siyang insurance, life insurance. So walang naiwan sa aming malaking pera. Wala kaming pangbayad ng utang. So mas lalong kailangan umutang ng mama ko kasi that time, 3 kami nagka-college. Wala pa silang investment pang college namin. So, meron ba sa inyo dito financially devastated katulad sa namin? Siguro meron. 'Di ba? Kaya nga I'm very passionate to share this information. Kaya nga nag-full-time din ako sa financial educator kasi gusto ko maraming matulungan kasi na-realize ko na yung mama ko, yung papa ko, hindi nila kasalanan, no? Hindi nila kasalanan na nabaon kami sa utang dati. Wala lang talagang nakapag-educate. Lalong-lalo na walang nakapagturo sa kanila about healthcare. Okay? And insurance. Walang nakapagturo sa kanila about financial foundation. Right? So ang healthcare po, meron pong 3 klase. Unang-una, ang short term. What you have right now, probably that's a short-term program. If binigay nga ng company mo, short-term yan. If kumuha ka and every year ka nagre-renew, short-term yan. Katulad ng PhilHealth, kailangan mong i-renew every year. Tapos yung binayad mo, hindi mo makukuha. Okay? Walang return of investment. Plus, wala din yung insurance. Healthcare lang talaga yan. At ito pa, kapag lagi ka nang nagkakasakit, hindi ka na makaka-renew. Kapag matanda ka na, hindi ka na makakakuha. At age 60 lang yung short term, hanggang age 60 lang. So 61 and up, you can get a senior care. Pero hindi rin guaranteed na makakakuha ka. Kasi most of the time, at senior years, meron ka ng sakit. Eh yung healthcare kasi, the best time to get healthcare is when you are healthy. Kaya kapag meron ka ng sakit, posibleng hindi ka na makakakuha ng healthcare. Pangatlo, itong tinatawag na long-term care. Kaya nga po nagawa na merong long-term care kasi dinisign talaga ito para sa ating long-term medical expenses. Bakit ba maraming mga Pinoy nag-abroad para mag-alaga ng matatanda? No? Maraming mga caregivers pumunta ng ibang bansa para mag-alaga doon. And those seniors, nung nagkasakit sila, bakit ba they can afford private caregivers, nurses, doctors? Wala na silang trabaho because meron sila nitong long-term care. Pumunta ka ng ibang bansa, nag-alaga ka ng ibang parent or parents. Pag uwi mo ba, sigurado ka bang merong mag-aalaga sa'yo? Hindi ka sigurado. That's why you need to save for your long-term medical expenses para hindi ka magiging burden sa mga anak mo later on because you can afford to hire a caregiver. Diba? Pero if wala kang pera, talagang magiging pabigat ka sa mga anak mo o sa pamilya mo. And that's the reason, yun nga, the best program, sisimulan mong savings program is merong healthcare, protection, and investment. Kagandahan nga dito sa IMG, meron po tayong partner na nag-o-offer ng savings program na meron na nitong 3. Tinatawag nating 3-in-1. Actually po, it's an all-in-one savings program. Kasi meron itong short-term healthcare and long-term healthcare. Meron din po itong life insurance, meron din po itong accident insurance and waiver of your installment, meron din po itong parang pension or for your retirement. So talagang all-in-one na, meron pang burial benefit. Pero the 3 major financial need nga o pinaka-highlight niya is meron siyang healthcare, insurance, and investment. Ito yung sample. Okay? I believe nakarinig na kayo ng Kaiser, no? Kaiser Savings Program. Ang Kaiser is a combination of long-term healthcare, life insurance, and investment. Meron pang burial benefit, and yun nga sabi ko kanina, meron yung waiver of installment, no? Sakali mang hindi mo may pagpatuloy kasi nga namatay tayo ng maaga, consider as fully paid na yung ating plan. Meron pa tayong life insurance, meron pang accident insurance, di ba? Meron pang short-term healthcare,
meron pang free na annual physical examination. So talagang masasabi nating all-in-one savings program. Ang savings program na ito, 7 years ka lang magsisave or magbabayad. And yung pera mo, ini-invest katulad ng sa mutual fund para tutubo ng average, tutubo ng 10% every year. Okay? Para pagdating ng araw, dahil nga nilagay mo yung pera mo, tumubo ng interest, pagdating ng araw, malaki na yung pera mo magagamit for your medical expenses sakali man nagkasakit ka. The good thing is, the more you stay healthy, hindi ka nagkasakit eh. And savings program mo yan eh. Diba? So ibig sabihin, you can maximize that money for something else. And yung pera mo, in-invest mo for 7 years, 20 years magmamature. Mula ngayon, hanggang 28th year, magmamature yung plan mo. And you can do whatever you want. Kasi merong 4 na option. Unang-una, you can withdraw everything. Lahat ng pera mo, i-withdraw mo, but wala ka ng benefit. Pero pwede yun. Pwede mong i-withdraw lahat. Pwede rin, let's say, kalahati lang muna i-withdraw ko, kalahati hayaan ko tumubo para meron din akong coverage. Or let's say, gagawin kong parang pension every year, meron akong matatanggap na pera. Or let's say, pang-4, hahayaan ko talagang tumubo yung pera ko, hindi ko gagamitin. Talagang intended lang talaga siya for my long-term medical expenses para mas tumubo pa yung pera ko. Yun yung purpose ng savings program na yan. Intended siya for your long term. Kaya nga tinatawag na LTC, long-term care, because designed siya for your long-term medical expenses. Mula ngayon hanggang pagtanda mo, aalagaan ka na yung savings. Money is working for you. Your money is taking care of you. Yun po yung ibig sabihin ng savings program na ito. So yung pinapakita ko sa example is the K100 plan. Ang K100 plan po is not the minimum or not the highest also. Okay, you can start with lower than K100 or higher than K100. It's up to you. Ang K100 is 5,882 yung monthly, 5,882 yung monthly. Pero makakasave ka ng 2 months, worth 2 months if mag-a-annual ka kasi para bang 5,882 times 10 lang kasi yung annual mo will become 58,821 only. So meaning for 7 years naka-less ka ng 2 buwan, so that's total of 14 months, di ba? So malaki yung na-save mo kapag nag-a-annual ka. Lalo-lalo na kapag nag-spot cash ka, mas malaki yung savings mo. So yun na nga, I highly recommend na simulan nyo itong Kaiser kaagad. Join IMG and start your Kaiser savings kasi all-in-one na ito. 7 years ka lang magbabayad, lifetime ka nang magiging magkakaroon ng healthcare as long as yun na nga, hindi mo withdraw lahat ng pera mo. Okay? But yun na nga, bakit ba K100 yung example natin? Because during maturity sa 28th year, meron kang at least 1 million na healthcare fund. Ito yung sinasabi ko, pwede mong i-withdraw lahat or kalahati lang muna or gawin mong parang pension or ipagpapatuloy mo yung savings investment mo. Sa example na ito, at age 22, nagsimula siya ng K100, 58,000 annually. That's why at age 42, 20 years after, meron siyang 1.1 million. Hinayaan niya tumubo eh. No? At age 60, meron na siyang 6.4 million. Diba? Hindi niya ginamit kasi. So yung 6.4 million niya, kasi nga it's earning 10% a year, 6.4 million times 10%, meron 648,000 every year. What if yung 10% na yung kukunin ko, 648,000, that's around 50,000 a month. So masasabi nating makakapag-retire ka na talaga because your money is working for you. Ito yung sinasabi ko kanina, you have passive income or your money is working for you. Yan po yung kagandahan ng Kaiser because it's an all-in-one savings program. Healthcare, insurance, investment, pwede rin pang retirement, meron ding burial benefit, meron ding pension, lahat nandyan na. Ang kagandahan pa, if something happened to you, meron nangyari sa'yo, sakali man kinuha ka na ni Lord, no? Ang mangyayari po, di ba, meron siyang life insurance. Makukuha ng pamilya mo yung insurance coverage. Okay? Plus, the healthcare account, the Kaiser account, yung policy mo, matatransfer din sa iyong beneficiary. Halimbawa, anak mo. Matatransfer yan sa iyong anak. Transferable po yan. Para yung investment will continue to grow. Ibig sabihin, yung savings program na ito, aside from the life insurance na makukuha ng beneficiary mo, pwede pa nating maipamana. Okay? Pwede nating maipamana. And that's the good news about the savings program. Kaya nga, wag mo nang sobrahan yung pag-a-analyze kasi of course too much analysis is paralysis. Hindi ka makakagalaw, hindi ka makakapagsimula.
simulan mo, become a member of IMG and start saving for Kaiser kasi sayang yung oras. Alright? So if you have questions and clarification, you can ask the person who invited you para mas ma-explain niya pa sa'yo. But ito na nga, kami, yung buong pamilya namin, lahat kami meron talaga kasi lesson learned sa amin yung aming pamilya, yung papa ko na stroke many times, 5 times siya na stroke, nabaon kami sa utang. Yung pamilya din ng aking wife na si Roxanne, yung mama niya nagka-cancer, naiprenda na nabenta din yung mga property because of the cancer. So sinigurado namin na yung pamilya namin, lahat kami merong Kaiser. Yung pamilya ng aking wife, lahat din sila meron ding Kaiser. Kasi nga, gusto namin na lahat kami maging secured pagdating ng araw, walang magiging pabigat sa pamilya. So lahat kami meron. Kaya nga maganda na once you become a member and you start your Kaiser savings, dapat yung pamilya nyo din, meron din sila ng savings program na ito. Okay? And yun na nga, kagandahan ng Kaiser is meron all-in-one na siya. So yung financial foundation mo, achieve mo na talaga. Okay? So sabi nga ng libro, you will always have an excuse not to save or invest. But one thing is for sure, you're going to get old next year. Ngayong taon na to madadagdagan yung edad mo. Kailan ka ba magsisimula? Kailan ka ba uuwi ng Pilipinas? No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college. You will need money for his or her education. Kailan ka ba magsisimulang mag-save? No matter what your excuse is, mapapagod ka rin sa trabaho mo. And you will stop making active income. Kailan ka ba magsisimula? You have to be prepared for these kinds of situations. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, they will also inspire you to save. Yan yung kagandahan sa IMG. Sabi ko nga, it's a community of savers and investors. Talagang mahahawa tayo sa mga taong nandito kasi nga savings and investments yung lagi natin pinag-uusapan. Talagang makakapag-ipon ka. Talagang makakapag-invest ka. Tuturuan ka pa ng business. Kaya nga, be part of our community. To become a member ng IMG, when you become a member, you will have access sa lahat ng benefits natin. Okay? We have 48 benefits. Okay? So actually, yung mga nasa Pilipinas, yung benefit namin, 1 up to 39 benefit lang kami. Pero yung mga OFW, if you will join sa international na code, hanggang 48, itong 40 hanggang 48, para talaga yan sa mga OFW, additional benefit para sa inyo. Kasi yun na nga, yung mission ng IMG, yung mga OFW makauwi na din, and at the same time, secure din, di ba? So yun yung kagandahan. But yun na nga, we don't have time to discuss the benefits. Puntahan na natin yung highlight lang. Okay? So once you become a member, makikita mo sa iyong portal na meron tayong website, log in ka doon, makikita mo yung, halimbawa ito, sabi ko nga kanina, meron ka ng mutual fund account. So makikita mo yung mutual fund account mo sa iyong portal. Meron ka pang NeuroCash. Diyan din papasok yung iyong tawag dito, yung income sa IMG kapag nag-part-time ka dito. Okay? Or full-time. And also, meron ka ng Fidelity Life Insurance, meron ka ng Everest Memorial Services, meron ka pang accident insurance. So lahat ng yan, talagang meron kang access sa mga benefit na yan. So yun yung kagandahan. And yun nga, to become a member, meron po tayong dalawang option, basic and advanced. Ang basic membership is you become a member of IMG. Ang membership ng IMG is 6,000 kung Philippine code. Pero if gusto mo ng international code, nasa around 8 or 9,000. Okay? Itanong mo lang sa kaibigan mo para malaman mo talaga how much is the actual amount if you want international code. Kasi if international code, mas maraming benefit, di ba? Sabi ko nga. Pero yun na nga, if Philippine code, 6,000 only. Alright? 6,000 only. Yun na nga, meron ka ng access sa lahat ng financial education classes, 100,000 accident insurance, 50,000 memorial benefit, meron ka pang 1,000 worth na mutual fund account. Pero the advanced membership or tinatawag nating associate membership is member ka ng IMG and kumuha ka ng Kaiser. Okay? Sa basic membership, hindi pa kasama yung Kaiser. Sa associate membership, nag-member ka ng IMG and kumuha ka na ng Kaiser. Sa computation na ito, 12,382, assuming nag-monthly ka lang ng K100. Okay? But sabi ko nga, you can choose a lower plan or higher plan. It's up to you. Kung gaano kalaki yung gusto mo makuha later on, so pumili ka ng mas malaki. Diba? So you can choose lower plan or higher plan. Gusto mo rin ng monthly, semi-annual, quarterly, or annual, ipakompute mo lang sa kaibigan mo magkano yung sisimulan mo. But considering, for example, nag-member ka ng IMG and kumuha ka ng Kaiser K100 monthly,
So ang initial mo lang is 12,382. Okay? So yung personal accident insurance mo, instead of 100,000, magiging 1 million na because you have K100. Yung burial benefit mo, instead of 50,000, magiging 500,000 na because you have K100 na Kaiser. Plus, you will have 1 million retirement fund 20 years from now. Also, yun na nga, meron kang mutual fund 1,000 plus you have now a financial educator career and financial brokerage business. Madali lang pong gawin yung business ng IMG. Hindi kailangan ikaw diretso yung makapag-usap ng mga tao. Ang gagawin lang natin, magpaturo ka lang sa trainer mo and mag-i-invite ka lang ng mga tao a-attend ng ating mga webinar. And when we help them, you help them save and invest, that's the time you earn income. Okay? Ito yung kagandahan nga kasi nga you become an entrepreneur. Merong financial education to learn, merong mga savings program para ma-execute yung natutunan natin, meron ding business side. And yung business side, ang kagandahan, you will earn money, income, if you help people na mag-join sa IMG and mag-save din. Diba? So the more people you educate, the more people you help join and save, the more income you will have. Okay? So yun na nga, you join because you believe in our mission, our financial education advocacy. You own a savings program kasi you understand ano yung kagandahan ng Kaiser, ano yung importance ng ating mga savings program. Hindi lang Kaiser, pati na yung mga mutual fund. And pangatlo, you share because you care. Yung mga taong gusto nating maturuan, dalhin natin sa mga webinar para ma-educate din natin sila. So yun na nga, if nag-member ka ng IMG and kumuha ka ng K100, your initial is 12,382. And because of that, naging associate member ka, meron ka ng 20% na contract. Okay? So ibig sabihin, every person na mapa-join and save mo, sa savings program nila, you earn 20%. So assuming you help 5 people, 5 friends, kumuha ng the same plan sa'yo, nag-12,382 din sila, nag-join and save din sila. So 5,882 times 20%, you earn extra 5,882 din. So meron ka na pang sustain ng savings program mo, hindi ka na mag-worry, di ba? And ito nga, what if 5 lang? Di ba? Yan yung sabi ko. But what if you can help more than 5? 10 or more. Eh yung iba nag-annual pa, nag-spot cash pa. So you can earn bigger than 6,000, 10,000, 20,000. In fact, ang next step is to become marketing director and senior marketing director. Mas lalaki yung contract mo, mas lalaki yung income potential mo. And as bilang isang newbie na SMD or financial educator, you can earn average income na 50,000 a month. Isipin na lang natin, pagpalagay na lang natin, your first income dito sa IMG is pinakamaliit, 10,000. Do you think makakatulong yan sa pag-save and invest mo? Dagdag sa savings investment mo? Or makakatulong ba yan sa pagbayad ng utang mo? Of course, yes. Pero yun na nga, the IMG business is not designed to earn 10,000. In fact, you can earn 10,000 a day. Pagdating ng araw, malaki na yung organization mo, marami na yung natulungan mo, talagang lalaki yung income mo. And that's what happened to me, to us, sa amin, sa kaming dalawang mag-asawa. Dati, yung income namin less than 10,000 lang. But yun na nga, because of IMG, we earn 6-figure income, no? And that's starting 2018, talagang we earn 6-figure income na. And yung ginawa lang talaga namin, naghanap lang kami ng paraan to really start right away, na maging associate na kaagad. And magpa-train kaagad, magpaturo kaagad ano yung gagawin. Okay? Eh, sabi ko nga kanina, kung meron kang malaking utang, hanapan mo ng paraan na makapag-join ka. Kasi yung utang mo, you have malaki yung utang mo, hindi mo yan masosolve in an instant. Pero kung hahanapan mo ng paraan na mag-join and save ka sa IMG, maging associate ka, habang sinosolve mo yung, meron ka ng savings program, sinosolve mo na yung utang mo, meron ka pang extra income to really pay your utang faster. Diba? So yun yung kagandahan sa IMG kasi nga kompleto na lahat. Merong financial education, merong savings program, meron ka pang business opportunity na pwedeng gawin yung opportunity, and kagandahan nga, you earn income because you help a lot of people. Okay? So sa tingin nyo ba, ilang pera na yung nasayang? Or dati nga, umutang ka pa nga para makapag-abroad sa pag-aakalang yayaman ka, di ba? Pero problemado ka pa rin naman sa pera hanggang ngayon. Why not find a way to start right away? No? Mag-join ka sa IMG, start your savings program, and gawin natin yung mission, gawin natin yung business din ng IMG para you earn income.
Okay? Yung other organization, focus lang sila on increasing the income. Marami tayong kakilalang ganyan, di ba? Benta-benta lang. Pero at the end of the day, benta ka na nga ng benta, lumaki nga yung income mo, wala ka pa ring savings. Kasi nga, kulang ng financial education. Marami ding mga institution na nagfo-focus on selling insurances, savings program, pero bakit yung mga client nila hindi pa rin nakakapagpatuloy kasi nga walang financial education. Nakabili lang ng product, insurance product, hindi nila alam ano yung kinuha nila kasi walang financial education eh. Plus, wala pang backup income. Nagka-problema, hindi na pagpatuloy yung savings program. But dito sa IMG, kumpleto na lahat. Merong financial education, meron pa tayong mga benefits, di ba? Yung pinakita ko kaninang benefits, meron pang savings program, and you can earn income. And talagang mababago yung buhay mo if you join IMG. Lalong-lalo na if you will really focus on doing this mission and business. The more you help people, the more you grow your team, the more you earn income. Yan yung kagandahan dito sa IMG. Kaya nga, yung kami, yung buong buhay namin, nagbago talaga from walang savings, walang investment, maraming utang, walang plano sa buhay. Lahat ng yan nagbago because of IMG. And makakatulong kami. Okay? You just need to do your part. Become a member of IMG and everything will follow kasi meron tayong system for that. Alright? So yan lang for tonight. So ibigay niyo yung full name niyo, yung email and number niyo sa taong nag-invite sa'yo para ma-register ka sa 30M. Okay? So if you want to become a member na, sabihin mo lang sa kaibigan mo na mag-fill out ka na ng form, ibigay mo yung information mo para yun na nga, meron ng form, di ba, na ma-fill out na and ready na to process. Okay? So mag-usap lang kayo, mag-video call lang kayo after this para yun na nga, makapagsimula ka na. So welcome in advance to our community. Together, let us achieve our dreams. Once again, my name is Kenneth. This is my number, my email, and my Facebook. You can message me. If you think ako yung nag-invite sa'yo, i-message mo ako after our webinar. Pero if meron nag-invite sa'yo, of course, yun yung i-message mo kasi siya yung mag-a-assist sa'yo. Alright? So, yan lang for tonight. Thank you and God bless ating lahat. Take action. Alright? God bless. Bye-bye.